pala si Pindoy Joyce. Ngayon, tatalakayin natin ang Filipino wikang pambansa para sa mga Pilipino ni R. Aguilar. Tinakda ng Saligang Batas ng 1987 na ang pambansang wika ng Pilipinas ay Pilipino. Habang ito ay bubuo, patuloy itong pauunlarin batay sa mga umiiral na wika sa Pilipinas at iba pang wika ng Artikulo 14, Seksyon 6. Sinasabi sa seksyon ito na ang sa Saligang Batas ng 1987 ay nagtatakda ng mga alituntunin para sa pagpapaunlad ng wikang Pilipino bilang wikang pambansa ng Pilipinas. Binigyang diin sa seksyong ito na ang wikang Pilipino ay dapat palakasin at bigyang prioridad sa lahat ng antas ng edukasyon at pamahalaan. Ilalagay ng mga paaralan na magbigay ng edukasyon sa lahat ng antas ng sekundarya, elementarya at kasama na rito ang kolehiyo at pamantasan bilang ang wikang Pilipino, wikang panturo. Alinsunod sa mga probisyon ng batas at kung mamarapatin ng Kongreso, gagawa ng hakbang ang gobyerno upang simulan at taguyod ang paggamit ng Pilipino bilang wikang opisyal na komunikasyon at bilang wika sa pagtuturo sa sistema ng edukasyon. Sinabi rin sa Artikulo 14, Seksyon 7 na sa seksyong ito ay naglalayong itaguyod at palakasin ang mga katutunong wika ng Pilipinas bilang bahagi ng kultura at identidad ng mga mamamayan. Dapat na gamitin sa pagtuturo ang lengguwaheng pang-rehiyon dahil dito sa unang mga taon ng elementarya, mga regional na wika ang ginagamit. Ito ay alinsunod sa mother tongue-based learning. Para sa komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Pilipino at hanggat walang ibang itinakda ang batas, Ingles. Maliwanag ang isinaad ng batas, ngunit ang naging isyu ay ang kahulugan ng salitang Pilipino. Ano ang ibig sabihin ng Pilipino? Ito ba ay ang Tagalog na binihisan lamang ng bagong pangalan? So ang Pilipino ay ang opisyal na wikang pambansa ng Pilipinas. Hindi lamang ito binihisan ng pangalan, kundi ito ay isang wikang binuo ng iba't ibang katutubong wika sa Pilipinas kasama na ang Tagalog. Ang layunin ng pagkakaroon ng opisyal na wikang pambansa ay upang palakasin at ang pagkakakilanlan at pagkakaisa ng mamamayan ng Pilipinas. Ang ating bansa ay binubuo ng maraming wika at ipain. Sa bawat rehiyon at ang bawat rehiyon ay naghahangad na ang kanilang wika ay maisama kung di man siyang gawing wikang pambansa. Sa kasalukuyan, kapag sinabi mo ang batayan ng wikang pambansa at Tagalog, marami ang tumutol na sa ilang bahagi ng Cebu at Mindanao, ito ang sagwil na mabilis na pagpapalaganap ng wikang pambansa. Marami rin ang nagtatanong kung ito bang Pilipino ay ang lingua franca na ginagamit sa Manila. Ayon rin kay Dr. Ernesto Constantino ng UP na dahil sa naging salungat ang mga Tagalog, baka di malayong ang wikang Ingles ang ating maging pambansang wika. Ang Tagalog ay hindi mother tongue na pinakamalawak na pagkat linguistiko, bagamat maaaring masabi na ang Tagalog ang may pinakamaraming nagsasalita. Ang kanyang katunggal rito ay ang wikang Cebuano na lalong may maraming nagsasalita katuturo. Sa buong Pilipinas ay may 52% ang nagsasalita sa Pilipino o Tagalog. So ayon dito kay Dr. Ernesto Constantino ng UP, na ang wikang Pilipino ay hindi lamang isang wika, kundi ito ay may malawak na kahulugan at kahalagahan ng kasaysayan at kultura ng mga Pilipino. Inilatag ni Dr. Constantino ang kahalagahan at pagpapahalaga at paggamit sa wikang Pilipino upang mapalakas ang pagkakakilanlan at pagkakaisa ng mga mamayan ng bansa. Sa ilang mga talakayan hinggil sa wika, ay lumitaw ang maraming suliranin kung Tagalog nga ang batayan ng wikang pambansa tulad ng pairalin ang
bilingual education system. Dahil dito ay inalis sa mga pangalan ang paggamit ng iba pang wika sa pagtuturo maliban sa English at Filipino, batay sa Tagalog. Naging bunga sa mga lalawigan tulad ng Negros Occidental na kung saan ang lahat ng mga mag-aaral at mga guro ay mga Ilonggo at Hiligaynon. Isang suliranin din ito sa isang pamilya kung saan ang mga magulang ay nagsasalita ng mga magkaibang wika, Ilocano at Kapampangan o Bisaya at Bicol at iba pa. Samantalang sa paaralan at Tagalog at Ingles, wala itong suliranin sa Metro Manila dahil sa Maynila ay nagkakaroon ng paglilipat sa Tagalog ng ang wika ng mamamayan. Sa kabilang dako, naniniwala si Direktor Ponciano Pineda ng Komisyon